Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Isabella Juliana Ray Yanyan Ibay, kasalukuyang Pangulo ng Federasyon ng Sangguniang Kabataan. At ako po ang naatasang magbukas ng programa para sa ating lingguhang pagpupugay sa Watawat. Ang tanggapan ng pangalawang punong lungsod at tagapangulo ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila sa pamumuno ng kagalang-galang Angela Lechi Atienza, kasama ang 38 konsehal, ang mga kawani ng Secretariat sa pamumuno ng kalihim ng Sangguniang Panlungsod Attorney Hans Roger S. Luna, ang kalihim ng pangalawang punong lungsod Attorney Alvin Smaji Delgado at ang Chief of Staff Ginoong Alvin Gino M. Bungaling ang mangunguna sa ating palatuntunan ngayong umaga. Ang pag-awit ng lupang hinirang ay pangungunahan ni Ginoong Romeo N. Francia at Binibining Maria Angelica R. Aquino sa saliw ng Banda ng Maynila. Ito ay susundan ng panalangin na bibigkasin ng punong mayorya kagalang-galang Konsehal Raimundo Mon R. Yupanco. Ang panunumpa ng katapatan sa Watawat ng Pilipinas ay pamumunuan ni Konsehal Erica O. Platon, Pangulo ng Liga ng mga Barangay. Kasunod nito ang awit ng Maynila na muli ring pangungunahan ni Ginoong Romeo N. Francia at Binibining Maria Angelica R. Aquino sa saliw ng Banda ng Maynila. Pangungunahan naman tayo ni Konsehal Eunice Castro sa panunumpa sa Bagong Pilipinas na susundan ng sabayang pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn. Magbibigay ng maikling mensahe ang ating minamahal na Vice Alcalde, kagalang-galang Angela Lechi Atienza, na siya ring magpapakilala sa ating punong lungsod bilang pamunahing tagapagsalita ng programa. Sa puntong ito, magsisimula na po tayo. Panalangin. Makapangyarihan Diyos, sa pagsisimula ng araw na ito at sa pagtaas ng aming bandila, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa biyaya ng buhay, sa kapayapaan at sa kakataong magpapaglingkod sa aming bayan. Basbasan mo po ang aming pamahalaan lungsod, lalo na sa ama ng aming lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, at sa aming Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Lechi Atienza. Bigyan mo po sila ng karunungan, lakas ng loob, at pusong tapat sa paglilingkod sa sambayanan. Naway maging gabay ka nila sa bawat pasya para sa ikabubuti ng aming mamamayan. Sa linggong ito na darating, ipadala mo po sa amin ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ang maglingkod ng may malasakit, katapatan at pagkakaisa. Tulungan mo po kaming maging instrumento ng pag-asa, kayusan at kaunlaran ng aming lungsod. Pagpalain mo po ang bawat kawani ng pamahalaan, ingatan sa araw-araw ng gawain at punuin ng sigasig upang magampanan ang tungkulin ng buong husay at dedikasyon. Ang lahat na ito ay aming hinihiling na may buong tiwala at papasalamat. Amen. Panunumpa ng katapatan sa Watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa, na may dangal, katarungan at kalayaan, na pinakikilos sa sambayanang maka-Diyos, makatao, makalikasan at makabansa. Amen.
bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaysa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang aking galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na maunlarin ang mahal. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na ulitin ng bawat mamamayan dito sa atin. Pagbabago sa pag-asenso, sikat ng mabuti ka na kuminhawa. Lumalak natin sa iyo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Nakatulog ba kayo ngayong weekend? Bago po ang lahat, gusto ko muna bumati sa ating napakagaling na alkalde, Yorme Isko Moreno Dumagoso, lahat ng department heads, mga konsihal, mga miyembro ng sanggunian, mga empleyado ng sanggunian, at lahat ng mga narito ngayon. Alam niyo po, sa 6 na buwan, ako po ay narito bilang Vice Mayor ng Maynila.
nakita ko at ginaya ko ang bilis kilos na programa ng ating alkalde. Kaya unang beses na ako'y pumasok sa aking opisina, ang ginawa po natin ay buksan ang opisina para makatanggap ng mga hinaing ng mga Manileño at kahit paano tumulong tayo. Dahil ayokong mapahiya sa mga taong nagsuporta sa akin, lalo't-lalo na sa ating alkalde. Nagbukas rin tayo ng isang kwarto sa tabi ng Office of the Vice Mayor para mag-offer ng free legal service para sa mga Manileño. Dahil para sa akin, importante na sa 3 taon na ito, makaiwan ako ng legasiya sa buhay ng mga Manileño. Nagbigay tayo ng libu-libong medical assistance, naglagay ng happy or sad feedback para kahit paano alam natin kung ano nangyayari at nararamdaman ng mga pumapasok sa ating opisina. At bilang Vice Mayor ng ating alkalde, sinubukan kong ibigay ang buong buo ko para irepresenta siya sa maraming events. At isa sa pinakapaborito ko ay nung ako ay nagrepresenta sa kanya sa ASEAN sa Kuala Lumpur. Maaasahan po ninyong lahat na narito ako para tumulong at sumuporta sa lahat ng mga programa at plano ng ating alkalde dahil naniniwala ako sa kanyang vision para sa mga Manileño. At pagdating naman sa pagiging presiding officer, tayo ay naging transparent sa session. In fact, alam niyo naman, although sa lahat sa pera, ginawa natin ang paraan para mabuksan muli ang session na live. Kahit na gadgets ang ginagamit natin, kagaya ng cellphone at mga laptop at iPad. Ginawa natin with the City Council, quality over quantity ordinances and resolutions. Sumuporta tayo sa lahat ng mga administrative measures na gusto ng ating alkalde na nakatuon pagdating sa health care ng ating lungsod. Nagtalaga rin tayo ng napakagaling na Liga President na siyang tumulong at sumuporta sa barangayan, si Konsihala Erica Platon, ating napakagaling na SK Fed President na si Konsihala Yan Ibay. Mga konsihal na tunay na nakikinig sa hinaing ng kanilang mga distrito at City Council na nakasuporta sa ating executive branch sa panguna ng ating alkalde. Binuksan din po natin ang ating opisina para ipaglaban ang mga sektor ng lipunan na siyang nagnanais na mapakinggan. Nag-hire tayo through the help of PESO ng mga PWD sa ating opisina. Naging animal-friendly din tayo, kaya kung pupunta kayo sa opisina, may tatanggap sa inyo na isang aso na ang pangalan niya ay Lily at ang ibig sabihin ay liwanag. Alam nyo, itong experience ko bilang Vice Mayor ng ating alkalde, isang eye-opener po yan sa akin at sa aking buhay. Na habang narito ko sa mundong ibabaw, ipaglalaban ko ang boses ng mga Manileño at hanggang sa dulo, ako po ay susuporta sa ating alkalde. Narito rin ako para ibigay ang mikropono sa ating pinakamagaling na alkalde na alam ko ang vision niya na gawing Singapore ang Maynila balang araw, unti-unti nagagawa na ng paraan. Na kahit ano pa man ang kanyang ininda, pagpasok dito, nakita natin na kahit paano hindi natin naramdaman ang hirap. Kaya ibibigay ko na po ang mikropono sa para sa akin, pinakamagaling na alkalde ng buong Pilipinas. Ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Dumagos. Maraming salamat, Madam Vice Mayor. Palakpakan po natin ang pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Hindi po ako pinakamagaling. I'm just one of those. Who is trying to do our job for our people. To the sangguniang panglungsod at may mga bago tayong kasama sa administrasyon. Andiyan si Maile Atienza, si Jong Isin, Karen Albarbar, Jeff Lau, at Papo Goso. Nadagdagan tayo ng 5 konsihal sa ating mga kasama sa pagtataguyod. At pag redirect ng policy
particularly fiscal policy of the city for us to survive. Because when I assume, tama naman po si Vice Mayor, hindi ko na lang po kayo pinakaba. We are at the brink of bankruptcy at the time. In fact, our guest today is one of the agency na pinuntahan ko agad immediately. Dahil kung maalala ninyo nung first term ko bilang mayor, meron tayong about 320 million na utang sa GSIS kung saan yung kinuha ng syudad, ibig sabihin hindi na po ito taxpayers money, hindi rin pera ng syudad, pera to ng empleyado. Kinuha sa mga sweldo, inawas, pero hindi remit. At yun ay umabot sa 320 million. At the time, nakiusap ako sa GSIS when I assumed 2019. At through some negotiation, it went down to 180 million para maging updated ang lahat ng empleyado ng lungsod ng Maynila. Kasi sa puso't isipan nyo, updated kayo. Kasi kinaltas na eh. Kaya lang hindi ni-remit ng inyong pamahalaan. Bagamat nagkaganon, ginawa na lang natin ang paraan sa kabutihan loob ng GSIS na ipababa na natin sa principal, which is about 180 million, tapos binumbay ko pa. Pumayag sila na bumbayin ko. Babayaran ko buwan-buwan sa loob ng 12 months, tapos with the promise and commitment that the current obligation should be paid. And after a year, I was given a certificate of GSIS 10 na fully paid ang lahat ng empleyado ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Ngunit na-miss yata ako ng GSIS. Dahil when I assumed this term, July, 300 million na naman ang utang ng lungsod ng Maynila. Yes, huwag po kayo magugulat, yun po talaga ang katotohanan. Sa kwentada nila, mayroon tayong 300 milyones na obligasyon. Pera nyo na naman, hindi ni-remit ng mga nagdaan. Sinundan ko. Hanggang ngayon, nagbabatenggaan pa kami ng GSIS, palitan ng offer, hopefully, someday, somehow, maayos din, which I believe. Because GSIS is our partner. Partner ng gobyerno, ng kahit sinong gobyerno sa ating bansa. And they're here today, and I would like to give recognition because may utang na tayo sa kanila, pero sila may good news na dala ngayong umaga. Baligtad ano? Dapat ako nagpupunta sa flag ceremony nila, nag-iintrega ng pera ninyo. Pero mamaya, ayoko nang i-preempt, but I have to recognize because, you know, it's really hard to wake up at 6 a.m. to go to 7 o'clock flag ceremony ng Manila City Hall. Alam niyo yan. Ako, Diyos ko. Ngayon pa, lamig-lamig. Parang Pasko pa rin. But I would like to recognize Attorney Jason Teng, Executive Vice President, Leia Melissa D. De Leon, Senior Vice President, Eric G. Bundak, Vice President, Attorney Wilma R. Padi, Claims Lawyer, Tristan Hernandez, OIC Manager, Mia Likigan, Marketing Officer, Jonah Lou Bulandres, Rose Virgin Fe, Abayan, Rose, wala ko nang magpalit, Rose
Abayan. BP Mark Surillo. Joe. Yan. Lakasan nyo. Kasi pag-retire ninyo, yan ang opisina pupuntahan ninyo. Muli, welcome to Manila City Hall. Please extend our gratitude to our General Manager Jose Arnulfo Wick Veloso. Talaga pong hopefully cross finger mapagbigyan tayo. Kasi as you all know, sinabi kanina ni Vice Mayor at ng Konseho ng Maynila, marami ako nire-redirect na policy, and most of it is fiscal policy through the effort of your Chief Executive and your City Treasurer Paul Bea and City Administrator Wardy Quintos. We may have a good redirection of obligation from Land Bank of the Philippines and Development Bank of the Philippines. We may sign a new agreement with them, not taking loans, but fiscal ease for the city. And it's been ongoing for the past so many months. Magkaganon man, ako nga, sabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako sa Diyos na nakatawid tayo ng 2025. Now we are going to face another year of challenging fiscal situation, but rest assured, kung manatag kayo, kahit na tayo gipit na gipit, pipilitin kong iraos ang ating lungsod, partikular ang ating mamamayan, at siyempre, hindi naman tayo pwede maging magaling sa kapitbahay natin kung pabayaan naman tayo sa loob ng bahay natin. So I'll make sure that things are in right order, priorities, and programs. But for the meantime, I would like to thank the entire City Council for supporting our directions, policies, and visions. Thank you very much. Si Attorney Hans, ang pinakabatang sekretaryo ng Konseho ng Maynila, is my classmate in law school. I'm happy for him. He became lawyer. Marami sa mga kabats ko, puro lawyer na. Congratulations, Hans. Now, going back to you. Sabi nga, back to you. Good morning. Good morning. Napakahirap maglingkod at bahagi ng pamahalaan. Maglingkod sa taong bayan. Because, una, office politics. Pangalawa, hindi ka masyadong porsyonada ng supervisor mo. Pangatlo, may problema ka sa buhay. Lahat siguro, normal na problema, no? Plus the fact that it's really hard. Kailangan mahalin mo ang paglilingkod sa bayan. Yung tsape, incidental lang at kailangan. Pero sa totoo, para magtagal ka at manatili ka with all the stress, is you love giving and doing public service. And hopefully, pagkayari at tiklop ng araw, meron ka namang makikita sa iyong pinagsikapan na paglilingkod through the years. And a few weeks ago, I think a few months ago, you heard it already, that a lot of people retired and did not get their retirement on time. Dami. Nag-release tayo din dito. But because of that simple act that we did, no, lalong lumakas ang loob ng ibang nagretiro. At in fact, marami sa kanila matagal na nagretiro. Siguro, I don't know the reason, but I'm pretty sure, sigurado ko, hindi na ibigay sa kanila yung marapat na sa kanila na bagay na
pinagtrabuhan nila katulad ninyo. Now, today, New Year, January, galing lang natin sa Tosgas. Tosgas na naman tayo. But because I made a commitment to each and every one of you. Remember last flag ceremony, anong sabi ko? I will give what is due to you. And thanks to Attorney Paul Bea and the entire Accounting and City Treasurer's Office for doing the paperwork. No? And today, I would like to announce, despite bagay may sundo naman kayo sa Akisi. May tabi ko na yun. Paul, di ba Paul? May sundo sa Akisi, Paul? Pero. Huwag kayo masyado ka ba kasi malaki itong perang. Despite of the fiscal situation of the city, and we continue to resuscitate our fiscal situation. Today, your city government will release 42.6 million pesos. For the 92 employees na nagretiro. Parang gusto niya na magretiro. And I would like to call everyone here in the stage, all our retirees. Pwede bang habang sila ay nasa entablado, papunta sa entablado, palakpakan nyo naman sila. Morning. Sorry, nabalo namin. Pero pasasi, long awaited. Retire ka na? Iba rito, 31 years, 36 years, 19 years, 20 years. Yung kanatasan nyo, tingnan ninyo, baka iba rito, 36 years, baka chinchanso pa yung hali kayo. Dito, sa Wakali. Okay na. Actually, 100 plus po yan. Hindi lang available yung iba. Pero, rest assured, kaya ko sila inimbitahan. In our own little way, today, in this flag ceremony, let's make this memorable. Baka kasi marami sa kanila nawala na lang sa opisina ninyo, nagpasa na lang ng papel, tapos logto na. Dito man lang, bilang kapwa kawani, pwede bang yung pinakamalakas nyong palakpak para sa kanila? At maaari po ba ay ulitin ninyo? Ulitin ninyo yung sasabihin ko. Sabay-sabay tayo. Sa inyong lahat, na nasa harapan namin, na kapwa namin naglingkod sa bayan, maraming salamat. Sa paglilingkod sa kapwa.
your service. Ha? Okay, meron lang ako special mention. Gasmat ito. Every mo, si Doktora Maripas Aguilar. Sino? 2,587,000. Walang-wala. Sana all. Ay, sa'yo. Wala dyan sa sinabi niyo. Mariano Diosdado B. Ito. 2.3 million pesos. Nakalive pa eh. Hindi pwede pabasan. Masabi ko lang eh, nung mag-question mo lang. Hindi naman lahat to 2 million ha. Baka mamaya may mga udang pa sa inyo iba rito. Masikil pa. I'm just trying. Basta sa kalat, 2 million, 1 million, 800,000, may 200,000, may 150, may variation. Pero gusto ko lang bigyan din yung mga paldo. Kasi ang sarap pakinggan eh. Pinaghirapan nyo ito eh. This is your effort. Lahat ng baha, traffic, late, consume, nabasa, lahat na, di ba? Took a while. Doktora Maria Teresita D.C. Natividad. 2.5 million. Sunod dyan ako nasa. Angeline Fernando. Ma'am. Oh, dalawa check-in ito. Wow. Isang 569,000 at isang 2,097,000. Dalawa. Bay yan eh. Nurse yan eh. Ito po silang lahat. No? Yung check-in ninyo, nakaready na sa City Treasurer. Pwede na. Ano yun dyan na? Not audit. So, talagang special delivery po lang. O, palakpakan natin si Paul. Paul, 42 kong nirelease natin. Sigurado ako may suot ko sa akin siya. Thank you sa inyo. Ha? Sige. Pa-picture. Si Vice Mayor. Vice Mayor. Sumali ba pa dyan? Pwede pong bumaba. Iba po, baba po. Apo, yan po. Ate, atras po tayo. Salamat. Okay. Thank you po. Wala siya sinabi ni Mayor. Wow, lagpas doon. Kaya ma'am. Hanggang Friday. Okay. Meron lang ako sa
Okay. So again, thank you very much for your service. And I'm honored to give what is due. Now, kanina tumosgas tayo. Sabi nga, kaya kayo matuturing kayo sa buhay. Minsan, wala rin masamang makinig sa mga payo na nakatatanda sa atin. Ang nagbibigay ay muling makatatanggap. Sinasabi ng mga matatanda yun, pag mas maluwag kang nagbibigay, maluwag ding bumabalik 10 folds pa. Kakagastusan natin ng 42 million. I would like to welcome again the GSIS family. Halika po kayo. Sila po ay magbibigay sa atin. May utang pa tayo sa kanila, ha? Pero baliktad. Bibigyan po tayo ng 81,342,580.52 pesos worth of insurance claim. Kakagay bilang natin. Dumoble pa yung binigay natin. Wala pang 5 minutes. Kaya kayo, lagi kayo magbibigay sa kapwa. Malay ninyo. So anyway, to the GSIS family, Attorney Jason Teng, Executive Vice President, and General Manager Jose Arnulfo Wick Piloso, thank you very much. Nagulat ako dito kung sinabi sa akin ko last week. Ay pandagdag. Pandagdag sa increment, sa SRI, sa PIA, lahat. But anyway, panampakan natin ng GSIS. But, compress po. Okay. Shake hands na lang, boss. Boss, shake hands po. Yun. Shake hands na yun, pare. Juan, entrega ko na. Sakto. Kundi na. So, muli, special mention lang, longest in service, Mr. Roman Bandin from CGSO. He served 44 years and 9 months. Wow. Retired last February 15, 2020. 44 years. Tinalo niya na ako. I've been serving you for the past 27 years. Pagka na-disgrasya ko, abutin ko pala. 35. But anyway, good things come to those who wait. Many more things that we are going to do. We need a lot of patience, discipline on both, on how to efficiently collect taxpayers' money. And I hope we continue to enjoy the growth the way we had a growth. In just 6 months, we grew by 9% based on efficiency. And I hope, with your help, to all of you here, we can achieve the same numbers or more in terms of growth with regard to efficiency. And rest assured, wala tayong gastos na pawarti-warti o walang kapararakan. I will make sure of that. We will spend on things that will address MBN
for purposes of service to the people, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Then we will address your need, hopefully cross finger, walang tabla, kundi updated. And this year, our direction, finally, we have finished already the plan last week. We will try, because last year, we have accommodated 48% of the 11 billion commercial obligation done in the past. So that's about 4.8 billion pesos. But this year, hopefully, we will limit addressing previous obligation. Bibigay pa rin tayo, pero kakaharapin na natin na ang ating buwan ng tustusin ay napapanahon. Ibig sabihin, so not to incur current obligation by addressing previous obligation. So, don't get me wrong. We will continue to address previous obligation, pero i-minimize na natin because as much as we did last year, lahat minantikaan na natin. Ibig sabihin, wala nang natabla halos sa lumang obligasyon. Ngayon naman, moving forward, current obligation, recurring, will be confronted and still pautay-utay sa previous obligation. Don't worry about our bank loan because the bank loan has already its own reference of income or share or payment. May pinagkukuhanan na siya. Kaya buong kababaang loob, andito ako sa harapan ninyo ngayon, nakikisuyo ko. Unawain natin ang ating mga taxpayer, give them special attention, make them feel that worth every penny ang binibigay nila. Pakitunguhan natin sila ng maayos. Tulungan ninyo ako. Basta pipilitin kong magbuti. Mag-iinam ako. But I cannot do this without you. Kaya guys, boys and girls, especially the girls who are beautiful employees of the City of Manila. Kita nyo, Vice Mayor, ang ganda-ganda oh. Kami ko si Alfonso ko, may asim pa. I need you. Help me. Let's revive. Let's. We can do it. We can do it. With your help. So muli, mag-iingat kayo. Isang linggo na naman ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Hangad ko itong linggong to, malusog kayo at ligtas. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Tandaan ninyo lagi, kapag tayo naglilingkod sa taong bayan, may mga mahal kayo sa buhay na naghihintay sa kanya-kanya yung tahanan. So, maging ligtas at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Maraming salamat po. Manila! God first. Thank you. Thank you.